Hello everyone, so today we will be discussing the Chapter 17 Misfortune in Madrid. Right, so this is summarization of Chapter 17 Misfortune in Madrid. So dito na pag-usapan yung ilan sa mga kamalasan na nangyari ni Rizal during his stay in Madrid. Okay, so this is during 1890 to 1891. So first, ang naranasan na Rizal is that nagsik siya ng justice para sa kanyang family doon sa Calamba. It's because that time kalaban ng mga pamilya ni Rizal yung Espanyol no, sa Pilipinas. It's because inakusahan silang hindi nababayan ng renta at ayaw na ipaggamit ang lupa at hindi na sila nakapagsaka. So humingi ng tulong si Rizal sa mga kaibigan, no, sa officials, nagsulat siya ng letters, but suddenly hindi siya natagumpay against the Spaniard. Next is his sorrow. So one of his good friend died in August 19, 1890 na si Maria Pagadiba na kaibigan ni Rizal na namaalam. It's because of matinding sakit. Okay. So that time he was just a 20 plus or I guess 27, and malaking hinayan din ng mga tao para din kapanganiban, lalo na si Rizal. It's because he's one of the most matalik na kaibigan at sumulat rin si Rizal ng eulogy para dito. And isipin mo guys, no, ang dami ng problema mo sa pamilya at dagdag pa no, nandun pa, namatayan ka pa ng kaibigan. Okay, so next in the end of August, no, nagkaroon silang social reunion na parang party before cemetery. Okay, so kasabi na doon si mga Pilipino, pati na rin si Antonio Luna. So at that time, si Luna ay medyo bitter siya, no, kasi may nagugusto siyang babae na ay pangalan ay si Nelly. Okay, so si Nelly is matalakay natin siya in the next chapter. Okay, so gusto niya si Nelly, kaya nga si Nelly hindi niya gusto si Luna, parang mas nitipuhan pa niya no si Rizal. So syempre bitter si Luna. So nalasing na siya sa party, so hinamon niya si Rizal ng away. So parang sinisisi niya si Rizal no na siya ang dahilan kung bakit hindi sila nakatuluyan ni Nelly. Okay, so sinabi naman ni Rizal na wala naman talagang namagitan sa kanila kasi meron naman that time, meron namang engagement si Rizal that time, no. And also marami ding paninirang puri no si ginagawa ni Luna, kaya nagalit si Rizal at hinamon ni Rizal ng battle, okay, ng labanan. Okay, so hindi masyadong magaling si Rizal sa sa gumagamit ng espada, at yun pa yung napili niya no na gamitin para sa pagbattle nila, di ba? So parang medyo lugi si Rizal doon. Kaya lang after a few moments na himasmasan si Luna no na mali ang ginagawa niya at hindi dapat yon no ginagawa niya. At yun sorry naman si Luna kay Rizal, at yun nagbati naman din sila. A few months no, September 6, 1890, naka-receive naman si Rizal ng sulat galing sa kanyang pamilya na binigyan daw sila ng ejectment order ng mga Dominicians, o pinapaalis sila sa kanilang lupa pati na rin sa kanilang bahay, and makatira sila no sa kanyang brother-in-law na si Silvestre Ubaldo. And then sabi ng kanyang kapatid na si Saturnina, yung kuya niya daw na si Pasiano ay na-deport. Okay, and kasaba na rin ang iba niyang mga kamag-anak, relative. Ang Spanish writer na si Wenceslao Iritana, at siya ay isang Spanish scholar at isa siya sa part ng press na tauhan rin ng mga praile. Okay, so si Iritana is ang dami niyang sinusulat na article about kay Rizal na kasama na ron sa masasama no, pati na rin yung paninira niya sa pamilya niya, nangyari sa pamilya niya, nangyari sa Calamba dahil hindi nagbayad. So maraming mga ginawa ni Ritana no na paninirang puri kay Rizal. So name naman niya ng article na sinulat ni Ritana is La Época. Okay, so at that time no, nagalit talaga si Rizal kay Ritana. Ikaw naman talaga no, ganun ang pamilya mo. So kung ako sa party ni Rizal, magalit talaga ako, di ba? No? So at that time no, nagalit nga si Rizal kay Ritana, kay hinamon niya ng labanan. Sabi niya kung di mo bababayin yung sinabi mo, no? Parang dugo o buhay mo na lang yung kapalit. So this is autumn of 1890. No, isang beses umalis si Rizal at kanyang kaibigan. Tapos meron siyang locket, no, na parang necklace na may picture sa loob. Meron siyang locket na may picture sa loob na si Leonora, girlfriend niya. So nung time na umalis sila, nawala niya yun, na parang inisip ni Rizal na may masamang pangintamin, na may masamang mangyayari. Okay, so true enough, no, December 1890, no, winter time, no, naka-receive siya ng sulat galing kay Leonora Rivera na apologize dahil nga kakasal na siya sa Englishman. Okay, so isipin mo na lang no na naranasan ni Rizal, no, fiancé niya si Leonora Rivera, tapos maka-receive siya ng isang sulat na ipapakasala siya sa ibang lalaki. Okay, no, na pinili na kanyang nanay, no, kaya nahina siyang tawad, kaya walang magawa si Rizal. So sa lahat ng kamalasan niya sa buhay, kaya ito ang pinakamasakit talaga no, kasi engaged sila no at a time na para bang pagtataksil, kasi syempre malayo sila no, at sulat lang yung communication, and after that no, ganun lang no, matatanggap niya na makipag-break na si Leonora dahil ipapakasala siya sa Englishman. Okay, so tapos sinulatan ni Rizal yung best friend niya na si Blumentritt, nagkwento siya no, at nag-reply naman si Blumentritt na nararamdaman namin yung sorrow mo, at sabi din ng asawa ko na parang hindi dapat ganun yung isang babae na parang nagtataksil, at yun yung pananaw nila no sa ginawa ni Leonora Rivera.
So and then another misfortune ni Rizal, no, during closing days of 1819 nagkaroon ng rival, no, ni Rizal and Del Pilar. So at time dalawa silang parang nagiging leader o lumalamang sa group nila. So, 'di ba si Rizal, he's a writer and he's also a medical doctor. So si Del Pilar naman writer din and also he's also a lawyer. So parang nagkakatalo sila. So nagkaroon sila ng pag-uusap tungkol sa member ng La Solidaridad, no, at parang pinaglalaban sila at nagkaroon sila ng group responsable. Ayan, nag-set sila ng date, no, which is January 1, 1891, na magtipon-tipon silang lahat ng member, no, para mag-usap o mag-settle sila kung sino ba talaga ang karapat-dapat na maging leader nila. So meron ding about 90 Filipinos na tipon-tipon sa Madrid, no, para magbotohan. And also, kailangan nila makakuha silang 2/3 of the vote ng Filipino community para consider na panalo. Okay, so it's consistent yung results no, the first day lamang si Rizal and medyo humahabol din si Del Pilar. So, di talaga nila alam kung sino ba talaga ang manalo. So, meron pa silang group, meron pa silang pisalistas, and sa kabila naman ay Del Pilar. Del Pilar is pilaristas. So, 2/3 voting. So the last voting is sinabi nila na nanalo si Rizal. Kaya nga si Rizal is mahalaga sa kanya ang friendship, ang peace, unity. So, hindi niya tinanggap yung position. So, di-decline niya yung posisyon na pagiging president kasi ayaw niya maging divided yung tao. Kasi during 1882 to 1885, no, yun daw yung first 3 years ni Rizal na masaya siya nun. And this chapter 1890 to 1891, ito daw yung pinaka-unhappy, no, stay ni Rizal sa Madrid dahil nga sa lahat ng misfortunes niya na naranasan niya. And then before siya umalis, papuntang Biarritz, no, nagsulat si Rizal sa kanyang kaibigan, kasama doon, no, nagpapasalamat siya sa lahat ng suporta, lalo na sa bumoto sa kanya, no? Yun nga, kasi gusto niya makamove on sa lahat ng kamalasan nangyari niya sa Madrid, kaya umalis siya, kaya pumunta siya sa Biarritz. At yun lang po, I hope you learn something. Bye!